Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin? Pag-apply mo ng trabaho, bagong graduate, hanapan mo ng experience. Tapos sabihin nyo piliin ang Pilipinas. Mayroon ka namang experience, 10 years, 5 years. Pagkatapos, yung natanggap, pamangkin ng manager, tauhan ni mayor, pamangkin ni mayor. Tapos sabihin nyo piliin ng Pilipinas. Yung mga nasa bundok na kagagraduate lang, naghanap ng trabaho, hindi matanggap dahil walang kakilala din sa loob sa munisipyo. Ang daming, kahit pagkuha ng police clearance, matagal dahil sa kailangan pang mga kakilala bago ka makukuha. Dili-dili. Tapos ang rate ng sahod, 450, 500, 600. Tapos ang kilo ng bigas, ang mahal. Tapos sasabihin mo, piliin ang Pilipinas. Kaya nga kami nag-abroad. Dahil kung dyan kami sa Pilipinas, hindi kami makapaaral sa mga estudyante. 8 hours, 500. Tapos sabihin, piliin ang Pilipinas. Paano mapipili yung Pilipinas? Piliin mo ang Pilipinas. Corruption nandyan sa Pilipinas, ang dami. Paano ngayon? Kahit sino bang presidente nakaupo dyan, okay yung presidente, yung mga tauhan dyan sa ilalim, kadalasan pinapasok mga pamangkin, kaibigan, anak ni kumpare. Tapos sabihin nyo piliin ng Pilipinas. Paano piliin ng Pilipinas Isang katutak na requirements with experience. Dito sa ibang bansa, hindi na hinahanap yung with experience. Basta marunong ka lang sa trabaho, tanggap ka. Kaya kami nag-OFW, ng trabaho kami dito. Yung 500 o isang araw dyan sa Pilipinas, isang oras, wala pang isang oras dito yan sa abroad. Tapos sabihin mo, piliin ang Pilipinas. Paano pipiliin yung Pilipinas? Nga, tagkalikin ang sariling atin. Pero hindi tayo mabigyan ng trabaho. May discrimination pa sa edad. Di ba? Di ba? Tama naman. Tama. Kaya, kayo guys, mga bagong graduate, kung mayroon kayong opportunities na makapag-apply sa abroad, mag-abroad na lang kayo. Okay? Piliin ang Pilipinas. Peace.